Pinatay ninyo ang anak ko. Duguang nakahandusay sa malamig na ulan si Clara, habang sa loob ay nagtatawanan sina Mateo at ang mapanlinlang niyang ina. Hayaan mo siyang mamatay dyan. Malupit na utos ng asawa. Biglang dumating si Ate Loring at binigyan ng isang malakas na sampal si Mateo mula sa putik. Bumangon si Clara. Oras na para magbayad ang mga demonyo. Paano magsisimula ang malagim na pagbangon? Walang hiyang babae ka, Clara. Akala ko ba ay tapat ka at mapagmahal, pero pinapatay mo na pala ang nanay ko sa gutom at paghihirap habang wala ako. Ang boses ni Mateo ay tila isang matalim na kidlat na gumuhit sa katahimikan ng hapon puno ng puot na hindi maipaliwanag. Ang mga salitang ito ang bumungad kay Clara. Sa mismong sandali ng kanyang pagpasok sa pintuan, isang malupit na pagbati na hindi niya kailanman inasahan mula sa lalaking 8 taon niyang hinintay ng may katapatan. Sa mga bisig ni Clara ay yakap-yakap niya ang isang basket na puno ng malalambot na sinulid at isang niniting na maliit na damit kulay puti at busilak na ilang buwan niyang pinagpuyatan. May bitbit din siyang isang maliit na sobre, ang resulta ng kanyang pagsusuri sa doktor na nagpapatunay na sa wakas, matapos ang maraming taon ng pananalangin, ay may maliit na buhay nang tumitibok sa kanyang sinapupunan. Nais sana niyang isorpresa ang asawa. Nais niyang ang balitang ito ang maging pinakamagandang regalo sa pagbabalik nito mula sa Italia. Ngunit ang lahat ng kagalakan ay biglang natunaw na parang bula. Bumagsak ang basket sa sahig at ang niniting na damit ng sanggol ay gumulong sa alikabok, kasabay ng isang malakas na tunog ng palad ni Mateo na dumapo sa pisngi ni Clara. Ang hapdi ay hindi lamang nanahan sa kanyang balat, kundi bumaon hanggang sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ang kanyang paningin ay nagdilim at ang paligid ay tila umikot, tanging ang mabilis at marahas na pagtibok ng kanyang puso ang kanyang naririnig na tila isang tambol na nagbabadya ng panganib. Ang kanyang mga binti ay nanghina at tila nawalan ng kakayahang dalhin ang bigat ng kanyang katawan, kaya napasandal siya sa malamig na pader habang ang kanyang kamay ay automatikong dumaan sa kanyang tiyan upang protektahan ang lihim na buhay sa loob nito. Sa sulok ng silid, nakita niya si Nanay Rosa na nakaupo sa sahig ng bodega, may hawak na isang plato ng kanin na tila may mga amag at tuyong isda na langawin. Ang matanda ay humihikbi, nang malakas ang mga balikat ay nayayanig sa pag-iyak na tila isang biktima ng karumaldumal na krimen. Huwag mo na siyang saktan, Mateo. Hayaan mo na ako. Sanay na ang nanay mo na tratuhin na parang hayop dito habang nagpapakasasa si Clara sa perang pinapadala mo. Ang pabulong at nanginginig na tinig ng matanda ay tila laso na naunti-unting pumapatay sa natitirang bait ni Mateo. Ang bawat salita ay isang mahusay na pagkakahabi ng kasinungalingan, isang pagtatanghal na naglalayong durug, ginangdangal ng manugang na walang ibang ginawa kundi ang magsilbi at magtiis. Tinitigan ni Mateo ang asawa nang may pandidiri ang mga mata na dati ay puno ng pagsinta ay ngayon ay nag-aapoy sa galit na walang katwiran. Hindi niya nakita ang mga pasa sa kamay ni Clara dahil sa paglalaban ng marami at pagtatrabaho sa bukid para lamang may maipandagdag sa gamot ng kanyang ina. Hindi niya napansin ang kapayatan ng asawa dahil palaging ang matanda ang pinapakain nito ng masasarap na ulam. Ang tanging nakikita ni Mateo ay ang imahe ng isang malupit na asawa na ipininta ng kanyang ina sa kanyang isipan sa loob lamang ng ilang minuto ng kanyang pagdating. Mateo, please let me explain. Hindi totoo ang iniisip mo. Ang pakiusap ni Clara ay halos isang bulong na lamang. Ang kanyang lalamunan ay nanunuyo at tila may nakabarang tinik na pumipigil sa kanyang boses. Ngunit bago pa man siya makapagsalita muli, marahas na hinablot ni Mateo ang kanyang mga gamit sa loob ng kwarto at isa-isang itinapon ang mga ito sa pasilyo.
Ang bawat piraso ng kanyang damit, ang kanyang mga lumang gamit, at ang niniting na damit ng sanggol ay nagkalat sa sahig, tila mga labi ng isang nawasak na tahanan. Ang katahimikan sa pagitan nila ay naging mas mabigat pa kaysa sa anumang sigaw. Tanging ang tunog ng mabigat na paghinga ni Mateo at ang pigil na paghikbi ni Nanay Rosa ang namamayani sa silid. Tiningnan ni Clara ang asawa, hinahanap ang kahit katiting na bakas ng lalaking nangako sa kanya ng kalinga bago ito umalis patungong Europa. Ngunit ang tanging nakita niya ay isang estranghero na may pusong bato. Sa gitna ng sakit at kahihiyan, isang tanong ang paulit-ulit na umuukit sa isipan ni Clara. Ito ba ang kapalit ng 8 taon ng aking paghihintay at tapat na pagmamahal ang mawasak sa kamay ng mismong taong pinag-alayan ko ng aking buhay? Ang bawat hakbang ni Mateo sa loob ng kanilang bahay ay tila isang mabigat na pasanin na dumidiin sa dibdib ni Clara. Matapos ang marahas na sampal at ang pagtatapon ng kanyang mga gamit, hindi pa natatapos ang kalbaryo ng babaeng wala namang ibang hangad kundi ang mahalin ng kanyang asawa. Nakatayo si Mateo sa gitna ng sala, ang kanyang mukha ay tila isang pader ng yelo na hindi kayang matunaw ng anumang luha. Ibigay mo sa akin ang lahat ng ATM cards, ang susi ng gate at ang passbook, Clara. Ang utos ni Mateo ay malamig at walang bahid ng pag-aalinlangan. Starting today, hindi ka nahahawak ng kahit isang sentimo sa perang pinaghirapan ko sa Italy. My mom will handle everything. Siya ang mas nakakaalam kung paano patakbuhin ang bahay na ito ng tama. Nanginginig ang mga kamay ni Clara habang dahan-dahang kinukuha ang mga gamit mula sa kanyang bag. Ang bawat pagkiskis ng mga metal na susi sa palad ni Mateo ay naglilikha ng isang matalas na ingay na tila nagagapas sa huling hibla ng kanyang dignidad. Tiningnan niya ang asawa, umaasang makakita ng kahit kaunting paglambot sa mga mata nito. Ngunit tanging puot ang kanyang natagpuan. Mateo, please, kahit pakinggan mo lang ako. Ang mga gamot ni nanay, ako ang bumibili noon. Yung sinasabi niyang hindi siya kumakain. I swear I always cook for her first. Ang tinig ni Clara ay basag puno ng pagsusumamo na tila isang hiling ng isang taong nalulunod sa gitna ng malawak na karagatan. Shut up, Clara, tama na ang mga palusot mo. Ang sigaw ni Mateo ay pumailan lang sa buong kabahayan, sapat na upang manginig ang kanyang sariling kalooban. Nakita ko ang kalagayan ni nanay. Hindi magsisinungaling ang sarili kong ina sa akin. Masyado kitang pinagkatiwalaan, pero ito lang pala ang igaganti mo sa sakripisyo ko sa ibang bansa. Sa tabi ni Mateo si Nanay Rosa ay dahan-dahang lumapit ang kanyang mukha ay may bakas ng pekeng lungkot habang tinatanggap ang mga susi at cards mula sa kanyang anak. Huwag mo na siyang pagalitan, anak. Kasalanan ko rin naman dahil hinayaan ko siyang tratuhin ako ng ganoon. Ayoko lang kasing mag-away kayo dahil sa akin. Ang pabulong na pananalita ng matanda ay tila isang laso na dahan-dahang kumakalat sa bawat sulok ng silid. Ngunit nang hindi nakatingin si Mateo, isang mabilis at matalas na ngisi ang gumuhit sa mga labi ng matanda habang nakatitig ng diretso sa mga mata ni Clara, isang ngising puno ng tagumpay at pangungutya. Sumapit ang hapunan ngunit ang mesa na dati ay puno ng kagalakan ay naging isang banyagang lugar para kay Clara. Naghain si Nanay Rosa ng masaganang ulam para kay Mateo, ang paborito nitong lechon kawali na naglalabas ng malinamnam na samyong, ngunit para kay Clara, isang maliit na mangkok ng tirang sabaw at matigas na kanin ang itinabi sa gilid ng lababo. Diyan ka kumain sa sulok, Clara. Nakakahiya naman sa asawa mo kung tatabi ka sa amin pagkatapos ng lahat ng panlolokong ginawa mo. Ang sabi ni Nanay Rosa nang may mapanuyang tinig habang maingat na inaayos ang pinggan ni Mateo. Tahimik na umupo si Clara sa isang maliit na upuang kahoy sa dulo ng kusina. Ang bawat subo niya ay tila isang paglunok ng mga bubog, masakit at mahirap tanggapin.
Ang kanyang lalamunan ay naninikip hindi dahil sa pagkain, kundi dahil sa mga luhang pilit niyang pinipigil upang hindi makita ng asawa. Sa gitna ng kanyang pag-iisa, naramdaman niya ang isang bahagyang pitik sa loob ng kanyang tiyan, isang munting galaw na tila isang yakap mula sa loob. Hinaplos niya ang kanyang puson nang palihim isang pangako na tinitiis niya ang lahat ng kahihiyang ito para lamang sa kaligtasan ng munting buhay na wala pang malay sa mundo. Pagkatapos ng hapunan, hinayaan ni Mateo na ang kanyang asawa ang mag-isang magligpit at maghugas ng lahat ng pinagkainan. Ang tunog ng pagkiskis ng espongha sa mga porselana at ang tuloy-tuloy na agos ng tubig sa gripo ay naging tanging saksi sa kanyang tahimik na pagdurusa. Habang abala siya, dumaan si Nanay Rosa patungo sa kanyang silid at tumigil sa likuran ni Clara. Bumulong ang matanda ng napakababa, sapat lamang upang marinig ng kanilang dalawa, habang ang boses nito ay tila isang malamig na hangin na nagdadala ng panginginig. Kahit mamatay ka pa sa pagtatrabaho dito, Clara, kahit ubusin mo pa ang lahat ng luha mo, hinding-hindi ka napapakinggan ni Mateo. Sa bahay na ito, ako ang batas at ikaw ay wala, kundi isang anino na malapit ng burahin sa buhay niya. Naiwan si Clara na nakatitig sa madilim na tubig na umaagos sa lababo. Ang kanyang puso ay tila isang basag na salamin na hindi na muling mabubuo. Paano niya ipagtatanggol ang kanyang sarili kung ang taong dapat ay kanyang kanlungan ang siya mismong nagbubukas ng pinto para sa kanyang paghihirap? At hanggang kailan kaya mananatiling lihim ang buhay na nasa kanyang sinapupunan bago ito tuluyang maging biktima ng puot na bumabalot sa kanilang tahanan? Ang bawat pintig sa loob ng kanyang sinapupunan ay tila isang munting hiling na nagmumula sa kabilang mundo. Sa gitna ng dilim at ng pangungulila, sa loob ng sariling silid, naramdaman ni Clara ang isang bahagyang pitik. Isang marahang sipa na nagpadaloy ng init sa kanyang buong katawan. Ito ang unang pagkakataon na nagparamdam ang kanyang sanggol ng ganoon kalakas. Tila ba sinasabi nito sa kanya na hindi siya nag-iisa sa gitna ng unos? Isang tipid na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Clara at sa sandaling iyon, nagkaroon siya ng panibagong lakas. Kailangan niyang sabihin kay Mateo, hindi maaaring manatiling lihim ang regalong ito dahil baka ito na ang susi upang magbalik ang dating tamis ng kanilang pagsasama. Kinaumagahan, isang pamilyar na tinig ang bumasag sa katahimikan ng bakuran. Dumating si Ate Loring, ang tanging kaibigang hindi bumitaw sa kanya. May dala itong isang supot ng prutas at isang maliit na bote ng vitamins na maingat na nakabalot sa papel. Nang makita ni Ate Loring ang namumutlang mukha ni Clara at ang bakas ng kalungkutan sa mga mata nito, hindi niya napigilang mapaluha. Ngunit hindi pa man sila nakakapag-usap nang matagal mabilis na lumabas si Nanay Rosa mula sa pintuan. Bit-bit ang isang lumang walis tambo na iwinawasiwas sa hangin. Ano na naman ang ginagawa mo rito, Loring? Huwag mo nang dagdagan ang dumi sa bahay na ito sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa babaeng iyan. Umalis ka bago ko patawagin ang mga tanod. Ang boses ng matanda ay puno ng panggagalayti. Bago pa man makasagot si Ate Loring, marahas siyang itinulak ng matanda palabas ng gate. Ang tunog ng mga tuyong dahon na nadaraanan ng walis at ang malakas na pagkakandado ng bakal na gate ay tila mga hudyat ng tuluyang paghihiwalay ni Clara sa labas ng mundo. Ngunit bago tuluyang makalayo pa, simpleng naisisingit ni Ate Loring ang bote ng vitamins sa bulsa ng duster ni Clara, isang tahimik na kilos ng pagmamahal na tanging sila lamang ang nakakaalam. Sa kagustuhang maayos ang lahat, nagpasiya si Clara na magluto ng paboritong adobo ni Mateo. Ang bawat sangkap ay maingat niyang inihanda, umaasang ang samyo ng bawang at paminta na sumasama sa usok ng kalan ay magpapaalala sa asawa ng mga panahong
sila ay masaya pa. Habang abala siya sa paghahalo, pumasok si Nanay Rosa sa kusina. Walang ano-ano ay kinuha ng matanda ang isang mamahaling pinggan na porselana at sadyang binitiwan ito sa matigas na semento. Ang matalas na tunog ng porselanang nagkakapira-piraso at naghihiwalay sa sahig ay pumuno sa buong silid kasunod ng isang nakakangilong tili mula sa matanda. "Aray Mateo, tulong sinaktan ako ni Clara." Ang sigaw ni Nanay Rosa ay tila isang hudyat ng pagsisimula ng isang malagim na dula. Saktong pagpasok ni Mateo sa pintuan, nakita niya ang kanyang ina na nakaupo sa sahig, hawak ang isang daliri na tila ba nasugatan, habang si Clara ay nakatayo pa rin sa harap ng kalan, hawak ang sandok at hindi makapaniwala sa bilis ng pangyayari. Walang tanong-tanong na lumapit si Mateo at marahas na hinablot ang sandok mula sa kamay ni Clara. "Wala ka na bang natitirang bait sa katawan mo? Pati ba ang matanda at may sakit kong ina ay pagbubuntunan mo ng galit dahil lang sa kinuha ko ang pera sa'yo?" Ang puot sa mga mata ni Mateo ay tila isang apoy na tumutupok sa lahat ng pag-asang binuo ni Clara kaninang umaga. Kinuha ni Mateo ang kaldero ng adobo at walang pakundangan itong ibinuhos sa basurahan. Ang mainit na sarsa na tumatalsik sa gilid ng basurahan ay tila mga luha ng pagkakataong tuluyan ng nasayang. Bago pa man makapagsalita si Clara, kinuha ni Mateo ang cellphone na nakapatong sa mesa. May ipinakita siyang isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero, isang pekeng mensahe na puno ng malalaswang salita na pinalabas na para kay Clara. Ito ang huling manipulasyon ni Nanay Rosa upang tuluyang sirain ang tiwala ng anak. "Mula ngayon wala ka ng cellphone. Hindi ka nalalabas ng bahay na ito hanggat hindi ko sinasabi. I don't want you talking to anyone, lalo na sa kung sinong lalaking sinusulatan mo." Hinablot ni Mateo ang cellphone mula sa nanginginig na kamay ni Clara. Ang bawat daliri niya ay nag-iiwan ng mapulang marka sa balat ng asawa dahil sa higpit ng pagkakahawak. Ang pakiramdam ng malamig na plastik na unti-unting lumalayo sa kanyang palad ay tila ang huling sinulid ng komunikasyon na nag-uugnay sa kanya sa anumang tulong. Naiwan si Clara sa gitna ng kusina, ang amoy ng nasayang na pagkain at ang tunog ng naglalakihang hakbang ni Mateo paalis ay tila isang sumpa na bumabalot sa kanya. Paano niya sasabihin ang tungkol sa anak nila kung ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay itinuturing na kasinungalingan? Sa gitna ng dilim at ng kawalan ng boses, naramdaman muli ni Clara ang isang munting pintig sa kanyang sinapupunan, isang mahinang sipa na tila nagtatanong kung bakit ang mundong kanyang lalakihan ay puno ng ganitong kalupitan. Sa bawat pagpatak ng luha ni Clara sa maruming sahig, tanging ang katahimikan ang sumasagot sa kanyang mga dalangin, habang ang pinto ng kanyang kalayaan ay tuluyan ng ipininid mula sa labas. Bongi Komsama. Ang kalangitan ay binalot ng makapal at nagbabantang mga ulap kasabay ng pagsimula ng isang malakas na unos na tila ba nakikiramay sa bigat ng nararamdaman ni Clara. Ang mga butil ng ulan ay mabilis na bumaba mula sa langit, tumatama sa bubong, nayari sa yero na tila ba galit na mga daliri na nanggugulo sa katahimikan ng gabi. Sa loob ng kanyang madilim na silid nakahiga si Clara. Nang pabaluktot ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang sinapupunan, habang ang isang matalas at hindi maipaliwanag na sakit ay nagsisimulang gumuhit mula sa kanyang puson patungo sa kanyang buong katawan. Isang malamig na pawis ang namuo sa kanyang noo kahit na maginawang panahon. Naramdaman ni Clara ang isang kakaibang init na dumadaloy sa pagitan ng kanyang mga hita, isang pakiramdam na nagpabilis sa tibok ng kanyang puso dahil sa matinding takot. Sa bawat pagkulog sa kalangitan na nagpapakislap ng liwanag sa loob ng silid, mas lalong tumitindi ang pangangatal ng kanyang mga kalamnan. "Anak, wag ngayon. Please, lumaban ka." Ang pabulong na panalangin ni Clara
na halos hindi na lumabas sa kanyang mga labi dahil sa tindi ng hapdi na kanyang dinaranas. Pinilit ni Clara na bumangon at gumapang patungo sa pintuan. Ang bawat sentimetro ng kanyang paggalaw ay tila isang pakikipaglaban sa kamatayan. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang pilit na inaabot ang hawakan ng pinto. Ang kanyang hininga ay gipit at puno ng pighati. Nang sa wakas ay makalabas siya sa pasilyo, narating niya ang pintuan ng silid ni Mateo. Gamit ang natitirang lakas, dahan-dahan niyang hinampas ang kahoy na pintuan. Ang tunog nito ay lunod sa ingay ng hangin sa labas, ngunit sapat na upang marinig ng sinumang nasa loob. Mateo, Mateo, tulong! Ang baby natin. Dalhin mo ako sa ospital. Ang tinig ni Clara ay basag puno ng desperasyon na tila isang hiling ng isang taong nasa bingit ng kawalan. Ngunit sa loob ng silid, isang ibang dula ang nagaganap. Nang marinig ni Nanay Rosa ang tinig ni Clara, mabilis siyang humawak sa kanyang dibdib at nagkunwaring hindi makahinga. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit habang ang kanyang boses ay naging manipis at puno ng pagdurusa. Mateo, ang puso ko. Hindi ako makahinga, anak. Huwag mo akong iwan dito sa dilim. Baka ito na ang huling sandali ko. Ang sabi ng matanda habang pilit na humihikbi at kumakapit sa braso ng anak. Nalito si Mateo. Tumingin siya sa pintuan kung saan naririnig ang mahinang kalos ng mga kuko ni Clara sa kahoy at pagkatapos ay tumingin sa kanyang ina na tila ba malapit ng pumanaw. Ang galit na itinanim sa kanyang puso sa mga nakaraang araw ay muling nag-alab. Akala niya ay isa na naman itong paraan ni Clara upang makuha ang kanyang atensyon at sirain ang gabi ng kanyang ina. Clara, tigil-tigilan mo na ang pag-iinarte mo. Alam ko ang mga laro mo. Huwag mo kaming gambalain dito dahil masama ang pakiramdam ni nanay. Ang sigaw ni Mateo na mas malakas pa sa dagundong ng kulog sa labas. Ang bawat salitang binitawan niya ay tila mga palasong tumatagos sa puso ni Clara na naging dahilan upang tuluyang manghina ang kanyang kapit sa hawakan ng pinto. Naiwang mag-isa si Clara sa madilim na pasilyo, ang kanyang katawan ay dahan-dahang bumagsak sa sahig. Walang kamay na sumalo sa kanya, walang tinig na nagbigay ng pag-asa. Sa gitna ng kanyang pagdurusa, napagtanto niya na ang lalaking pinag-alayan niya ng lahat ay mas piniling maniwala sa isang palabas kaysa sa tunay na sakit na nararanasan niya. Sa puntong yon, isang matinding determinasyon ang sumibol sa kanyang naghihingalong kaluluwa. Kung hindi siya ililigtas ni Mateo, ililigtas niya ang kanyang anak ng mag-isa. Bit-bit ang matinding kirot, pinilit ni Clara na lisanin ang bahay. Pagbukas niya ng pinto, sinalubong siya ng malupit na hangin at ulan na tila ba nagnanais siyang lamunin. Ang kanyang duster ay agad na nabasa, bumibigat sa bawat hakbang niya sa maputik na kalsada. Ang kanyang paningin ay nagsisimula nang lumabo ang mga ilaw sa kalsada ay tila mga bituin na unti-unting naglalaho. Sa bawat pag-agos ng tubig sa kalsada, napapansin ni Clara ang isang madilim na likido na sumasama sa agos, ang dugo, na sumisimbolo sa dahan-dahang paglisan ng buhay mula sa kanyang sinapupunan. Bumagsak si Clara sa gitna ng kalsada, ang kanyang mukha ay sumubsob sa malamig na putikan. Ang kanyang mga kamay ay nakayakap pa rin sa kanyang tiyan, pilit na ibinibigay ang huling init ng kanyang katawan sa sanggol na hindi na nagpaparamdam. Ang huling nakita niya, bago tuluyang magdilim ang lahat, ay ang malalaking patak ng ulan na tumatama sa kanyang mukha. At ang huling naramdaman niya ay ang tuluyang paghinto ng munting pintig sa loob niya, kasabay ng pag-anod ng kanyang huling pag-asa sa ilalim ng malupit na bagyo. Nagising si Clara sa gitna ng isang maputing daigdig na nababalot ng amoy ng lason at kalinisan. Ang bawat hininga niya ay may kasamang matapang na samyo ng alkohol at gamot na tila nanunuot sa kanyang lalamunan.
Sa itaas ng kanyang ulo ang mabagal at paikot-ikot na paggalaw ng electric fan sa dingding ay naglilikha ng isang mahinang hangin na tumatama sa kanyang namumutlang mukha. Sa kanyang tabi ang tunog ng pagtulo ng likido mula sa swero patungo sa kanyang ugat ay nagsisilbing tanging orasan sa loob ng tahimik na silid ng ospital. Naramdaman ni Clara ang isang matinding kawalan sa kanyang puson, isang pakiramdam ng pagiging magaan na mas mabigat pa kaysa sa anumang pasanin. Dahan-dahang dinala ni Clara ang kanyang nanginginig na kamay sa kanyang tiyan, umaasang maramdaman muli ang munting sipa na nagbigay sa kanya ng lakas noong nakaraang gabi. Ngunit tanging ang lamig ng kanyang sariling balat ang sumalubong sa kanya. Wala ng pintig, wala ng buhay. Ang katahimikang nagmumula sa kanyang sinapupunan ay tila isang malalim na bangin na lumalamon sa kanyang buong pagkatao. Gising ka na pala, Clara. Ang pabulong na tinig ni Ate Loring ay puno ng pighati. Nakaupo ang kaibigan sa tabi ng kanyang kama. Ang mga mata nito ay mapula at namamaga dahil sa magdamag na pag-iyak. Hinawakan ni Ate Loring ang kamay ni Clara. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit, na nakakapit, na tila ba natatakot na maglaho ang kaibigan. I'm so sorry, Clara. Wala na ang baby. Sabi ng doktor huli na raw nang madala ka rito. Sobrang dami na nang nawalang dugo sa'yo. Hindi kumibo si Clara. Wala ni isang luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata na tila ba natuyo na ang lahat ng sapa ng kanyang pighati sa gitna ng ulan noong nakaraang gabi. Ang kanyang paningin ay nanatiling nakapako sa puting kisame. Ang kanyang mukha ay tila isang maskara ng yelo na walang anumang emosyong mababakas. Ang ganitong uri ng katahimikan ay mas nakakatakot kaysa sa anumang palahaw dahil ito ang katahimikan ng isang pusong tuluyan nang namatay bago pa man malagutan ng hininga ang kanyang katawan. Tatawagan ko ba si Mateo, Clara? Kailangan niyang malaman ang ginawa niya sa inyo ng anak mo. This is too much. Kailangang magbayad ang lalaking yon at ang demonyo niyang ina. Ang galit na suhestiyon ni Ate Loring habang hinahanda ang kanyang cellphone. Huwag, ate. Ang sagot ni Clara ay isang tuyong kalos lamang sa hangin, halos hindi marinig, ngunit puno ng pinal na desisyon. Wala na siyang asawa, wala na siyang anak. Patay na ang Clara na naghintay sa kanya ng 8 taon. Huwag mong hahayaan na malaman niya kung nasaan ako. Sa tulong ni Ate Loring, nagawang makalabas ni Clara sa ospital nang hindi nalalaman ng kanyang pamilya. Habang iniayos niya ang kanyang kakaunting gamit, tumigil ang kanyang paningin sa gintong singsing sa kanyang kaliwang daliri. Ang singsing na ito ang sumisimbolo sa lahat ng kanyang mga pangarap, sa lahat ng kanyang sakripisyo, at sa lahat ng sakit na kanyang tinanggap sa ngalan ng pag-ibig. Dahan-dahan niyang hinugot ang singsing. Ang pagdausdos ng metal sa kanyang balat ay tila isang huling haplos ng isang sumpa na nais na niyang wakasan. Pagkatapos, marahan niyang inilapag ang ginto sa ibabaw ng kalawanging metal na side table sa tabi ng kama ng ospital. Ang maputlang bakas na naiwan sa kanyang daliri ay nagsisilbing paalaala ng isang sugat na kailanman ay hindi na maghihilom, ngunit ito rin ang tanda ng kanyang unang hakbang patungo sa kalayaan. Lumabas si Clara sa pintuan ng ospital, hindi lumingon kahit isang beses at sumama sa agos ng mga taong walang muka sa lansangan. Samantala, sa kanilang bahay nagising si Mateo mula sa isang mahimbing na tulog, sinalubong ng isang nakakabinging katahimikan na hindi niya kailanman naramdaman sa loob ng 8 taon. Ang bawat sulok ng bahay ay tila may dalang lamig na hindi kayang pawiin ng sikat ng araw. Nang mapansin niyang hindi pa rin lumalabas si Clara mula sa kanyang silid, isang hindi maipaliwanag na kaba ang nagsimulang gumapang sa kanyang dibdib. Ano ang gagawin ni Mateo kapag natuklasan niyang ang tanging liwanag sa kanyang buhay ay tuluyan ng naglaho?
At ang tanging naiwan na lamang ay ang malamig na ginto ng isang pangakong kanyang dinurog. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay tila isang mabigat na kumot na sumasakal sa bawat hininga ni Mateo. Lumipas ang maghapon na wala si Clara at ang bawat sulok ng bawat silid ay tila nagtatanong kung nasaan ang babaeng dati ay tahimik na nagpapatakbo ng kanilang tahanan. Binuksan ni Mateo ang pinto ng silid ni Clara, ang silid na naging saksi sa kanyang kalupitan noong mga nakaraang gabi. Wala nang bakas ng init ng tao, tanging ang amoy ng luma at tuyong sinulid ang naiwan sa hangin. Hayaan mo na ang babaeng yan, Mateo. Sinasabi ko sa iyo, sumama na yon sa kanyang kabit. Ang tinig ni Nanay Rosa ay pumutol sa pagmumuni-muni ng anak. Nakatayo ang matanda sa may pintuan ng kanyang mga kamay ay nakakrus sa dibdib habang ang kanyang mga mata ay puno ng mapanuyang kislap. I told you she's not worth your tears. Mabuti na ring nawala siya bago pa niya maubos ang lahat ng natitira nating pera. Hindi sumagot si Mateo. Ang kanyang puso ay puno ng pag-aalinlangan, isang hindi maipaliwanag na kaba, na tila isang uod na dahan-dahang kumakain sa kanyang tiwala. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, ang marahas na pagtulak sa bakal na gate sa labas ay nagdulot ng isang malakas na tunog na yumanig sa katahimikan ng bakuran. Ang mga mabibigat na hakbang sa semento ay nagbabadya ng pagdating ng isang taong hindi inaasahan. Pumasok si Dante, ang iresponsableng kapatid ni Mateo na may gulugulong buhok at amoy ng alak at sigarilyo. Ang kanyang paglakad ay hindi matatag at ang bawat galaw niya ay puno ng kayabangan. Manasaan na ang pera? Sabi mo ay magpapadala si Kuya Mateo last week. Natalo ako sa sabong, kailangan ko ng pambayad sa utang. Ang sigaw ni Dante na tila ba pag-aari niya ang buong mundo. Mabilis na lumapit si Nanay Rosa, ang kanyang muka ay biglang namutla at ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot. Dante, tumahimik ka. Andito ang kuya mo. Ang pabulong na saway ng matanda, ngunit ang boses niya ay nanginginig sa kaba. Napatigil si Mateo sa dilim ng pasilyo, ang kanyang katawan ay naging estatwa habang nakikinig sa usapan ng dalawa. Hindi siya nakikita ni Nanay Rosa at Dante mula sa kanilang kinalalagyan sa sala. Anong tumahimik, Kuya Mateo? Is rich. Ang dami niyang pinadala na remittance for the past 8 years, di ba? Ang tawa ni Dante ay puno ng pangungutya. Ma, don't tell me, itinago mo na naman lahat para sa sarili mo. Akala ko ba ay para sa amin ang perang yon? Sabi mo kay kuya, naubos sa gamot mo. Pero alam nating dalawa na pinambayad ko yon sa mga utang ko at pinambili mo ng mga alahas na nakatago sa ilalim ng unan mo. Ang bawat salita ni Dante ay tila isang matalim na balaraw na tumatagos sa pandinig ni Mateo. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo dahil sa matinding galit at pagkabigla. Narinig niya ang desperadong pagpigil ni Nanay Rosa, ngunit tuloy-tuloy pa rin ang pag-amin ni Dante. At yung drama mo sa bodega, I have to hand it to you, Ma. Best actress ka talaga. Ang galing mong magkunwaring kinakawawa ni Clara para lang magalit si kuya sa kanya. Grabe, pati ako naniwala nung una na pinapakain kanya ng panis na kanin. Yun pala ay ikaw mismo ang nagtapon nung masarap na ulam na niluto niya para lang magmukha siyang masama. Naramdaman ni Mateo ang biglang paglamig ng kanyang mga kamay at paa. Ang mundo ay tila huminto sa pag-ikot. Ang imahe ni Nanay Rosa na nakaupo sa maduming bodega, ang imahe ni Clara na sinampal niya ng walang kalaban-laban at ang amoy ng adobo na itinapon niya sa basurahan. Lahat ng yon ay nagbalik sa kanyang isipan na tila isang malagim na bangungot. Napagtanto niya na ang lahat ng kanyang nakita ay isang napakahusay na pagtatanghal, isang entablado ng kasinungalingan kung saan siya ang naging pinakamalaking hangal. Dahan-dahang lumabas si Mateo mula sa dilim, ang kanyang mukha ay tila isang madilim na ulap na nagbabadya ng isang malakas na bagyo. Nang makita siya ni Nanay Rosa at Dante,
Ang katahimikan sa sala ay naging nakakabingi. Ang baso na hawak ni Dante ay muntik nang malaglag dahil sa panginginig ng kanyang kamay nang makita ang talim sa mga mata ng kanyang kuya. Mateo, anak, let me explain. Nagbibiro lang itong si Dante, lasing lang siya. Ang nauutal na sabi ni Nanay Rosa, ang kanyang mga kamay ay pilit na kumakapit sa laylayan ng kanyang damit. Hindi nagsalita si Mateo. Sa halip dinala niya ang kanyang mga paa patungo sa silid ng kanyang ina. Hinablot niya ang unan at doon niya nakita ang isang maliit na kahon ng alahas. Nang buksan niya ito, ang kislap ng mga gintong singsing at kwintas na binili gamit ang kanyang dugo. At pawis ay tila mga matang nangungutya sa kanyang kabobohan. Pagkatapos naglakad siya patungo sa kabinet ni Clara. Ang bawat hakbang niya ay puno ng bigat ng pagsisisi. Sa isang sulok ng kabinet, nakita niya ang isang maliit na kwaderno na may takip na tela. Ang marahas na paghila niya sa lumang kahoy na drawer ay nagdulot ng isang matunog na pagkiskis ng kahoy sa kahoy. Isang lumang talaarawan ang nahulog mula sa mga damit ni Clara at bumukas sa gitna ng sahig. Ang mga pahina nito ay tila mga labi ng isang pusong matagal nang dinudurog. Ano ang mga lihim na nakasulat sa mga pahinang ito na tuluyang wawasak sa natitirang katinuan ni Mateo? Ang pagtama ng kwaderno sa semento ay naglikha ng isang tuyong tunog na umalingaw-ngaw sa katahimikan ng silid, tila isang babala na hindi na maaaring bawiin. Dahan-dahang yumuko si Mateo, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pinupulot ang talaarawan ni Clara. Ang bawat pahinang nililipat niya ay tila isang matalim na hiwa ng kutsilyo sa kanyang konsensya, nagpapakita ng mga salitang isinulat sa ilalim ng liwanag ng isang maliit na kandila. Doon niya nabasa ang bawat sentimo na tinipid ni Clara, ang bawat hapunan na hindi niya kinain upang may maipambili ng mamahaling gamot para sa kanyang biyenan at ang bawat gabing iniyakan niya ang panlalamig ng asawa. Ngunit ang pinakamatinding dagok ay dumating nang may mahulog na isang maliit na litrato mula sa huling bahagi ng kwaderno. Ito ay isang ultrasound picture malabo at itim at puti, ngunit malinaw na nagpapakita ng isang munting anyo ng buhay. May petsa itong nakasulat sa gilid 2 buwan na ang nakararaan. Ang puso ni Mateo ay tila piniga ng isang higanting kamay, ang kanyang hininga ay naging gipit at ang kanyang paningin ay nabalot ng kadiliman. Sa tabi ng litrato, nakita niya ang isang maliit na kahon na natabunan ng mga sinulid. Nang buksan niya ito, bumungad sa kanya ang niniting na damit ng sanggol na nakita niyang hawak ni Clara noong araw ng kanyang pagdating. Ang puting sinulid ng maliit na damit ay may mga bakas na ng natuyong mantsa kulay kape at nanunuyo mula sa gabing hinayaan niyang magmakaawa ang asawa sa labas ng kanyang pinto. Sa sandaling iyon ang katotohanan ay tumama sa kanya ng napakalakas, tila isang biglaang dagundong. Hindi lamang niya nasaktan ang kanyang asawa, nawala rin sa kanya ang sarili niyang anak dahil sa kanyang mga desisyon. Ang bawat sigaw ni Clara, noong gabi ng bagyo ang bawat pagmamakaawa nito, nadalhin siya sa ospital, at ang bawat salitang binitawan niya upang itaboy ito, lahat ay nagbalik sa kanya bilang isang sumpa. Mateo anak, huwag mong paniwalaan ang nakasulat diyan. Alam mo naman si Clara, mapag-imbento siya para lang makuha ang loob mo. Ang boses ni Nanay Rosa ay sumulpot mula sa kanyang likuran, muling sumusubok na maghasik ng lason. Sinubukan ng matanda na hawakan ang balikat ng anak, ngunit mabilis na umiwas si Mateo na tila ba ang haplos ng ina ay isang nakamamatay na sakit. Huwag mo akong hawakan. Ang sigaw ni Mateo ay puno ng panginginig at pait. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at panggagalaiti habang nakatitig sa babaeng nagluwal sa kanya. Pati ang sarili mong apo nanay, pati ang sarili mong dugo at laman
ay nakuha mong isakripisyo para lang sa pera at sa mga alahas na ito. How could you be so heartless? Napaatras si Nanay Rosa, ang kanyang muka ay nabalot ng tunay na takot nang makita ang tindi ng pandidiri sa mga mata ni Mateo. Sa sandaling iyon, hindi lamang si Clara ang nawala kay Mateo, kundi pati na rin ang paggalang at pagmamahal na mayroon siya para sa kanyang ina. Walang sabi-sabing tumakbo si Mateo palabas ng bahay, hindi alintana ang dilim ng gabi at ang malamig na simoy ng hangin. Ang tanging nasa isip niya ay ang makarating sa ospital, ang makita si Clara, ang lumuhod, at hingi ng kapatawaran na alam niyang hindi niya karapat-dapat tanggapin. Nang makarating siya sa ospital, ang bawat hakbang niya sa mahabang pasilyo ay tila isang paglalakbay patungo sa hatol ng kamatayan. Hingal na hingal siyang huminto sa harap ng information desk, ang kanyang mga mata ay naghahanap ng pag-asa. Ngunit nang marating niya ang silid, kung saan dinala si Clara, ang tanging nadatnan niya ay isang bakanteng kama na maayos ang pagkakaligpit. Ang amoy ng gamot at ang puting liwanag ng silid ay tila nagpapatindi sa kanyang pangungulila. Sa ibabaw ng maliit na side table, nakita ni Mateo ang isang bagay na nagpakawala sa lahat ng luhang pilit niyang pinipigilan. Ang gintong singsing sa kasal ni Clara ay nagniningning sa ilalim ng ilaw, malamig at walang buhay. Sa tabi nito ay walang liham, walang paliwanag, tanging ang bakanteng espasyo na iniwan ng babaeng tuluyan ng sumuko sa kanya. Napaluhod si Mateo sa tabi ng kama, ang kanyang mga hikbi ay bumutas sa katahimikan ng gabi habang mahigpit niyang tinititigan ng singsing na sumisimbolo sa kanyang pinakamalaking pagkakamali. Nasaan na ang asawang kanyang dinurog? At mayroon pa nga bang puwang para sa pag-asa sa gitna ng ganitong uri ng pagkawasak? Ang bawat yapak ni Mateo pabalik sa kanilang tahanan ay tila paglakad sa ibabaw ng nagbabagang ulinga na unti-unting tumutupok sa kanyang mga talampakan. Pagpasok niya sa sala, ang amoy ng alak ni Dante at ang mapagkunwaring halimuyak ng mga alahas ni Nanay Rosa ay tila isang malapot na usok na sumasakal sa kanya. Nakita niya ang kanyang kapatid na nakahiga sa sofa, kampanteng nagbibilang ng ilang pirasong papel na pera, habang ang kanilang ina ay abala sa pagpupunas ng isang gintong kwintas. Umalis ka na, Dante. Ngayon din. Huwag mo nang hintayin na ang mga kamay ko pa ang kumaladkad sa iyo palabas ng pintuang ito. Ang tinig ni Mateo ay hindi sumisigaw, ngunit ang bawat pantig ay may bigat ng isang hatol na hindi mababali. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng pag-ibig sa pamilya ay ngayon ay tila dalawang uling na lamang na nawalan na ng ningas. Kuya, ano ba? Nagbibiro lang naman kami ni Mama kanina. Ang nauutal na sagot ni Dante habang mabilis na isinisilid ang pera sa kanyang bulsa. Ang kanyang muka ay namumutla sa takot nang makita ang talim ng titig ng kanyang kuya. Wala na akong kapatid. At ikaw, nanay? Lumingon si Mateo sa matanda na nagsisimula nang manginig ang mga balikat. Ibibigay ko ang sapat para sa pagkain mo, pero huwag na huwag mo akong kakausapin. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig mo ay tila isang patak ng laso na sumisira sa kaluluwa ko. Pinatay ninyo ang kaisa-isang tao na tunay na nagmahal sa atin. Sa mga sumunod na araw, ang karma ay tila isang malakas na agos na humampas sa pintuan ni Mateo. Ang mga tsismis at bulungan ng mga kapitbahay ay tila mga bubuyog na hindi tumitigil sa pag-ikot. Tuwing lalabas siya, ang bawat matalim na tingin at ang tahimik na pagtalikod ng mga tao sa kanya ay nagsisilbing paalala ng kanyang kawalang hiyaan. Alam na ng buong barangay ang tungkol sa pagkawala ni Clara at ang kalupitang dinanas nito sa loob ng kanilang bakod. Dinala ni Mateo ang kanyang sarili sa saradong karinderya ni Ate Loring. Sa harap ng pintuan sa gitna ng init ng araw at sa paningin ng mga dumadaang tao, dahan-dahang ibinaba ni Mateo ang kanyang katawan hanggang sa ang kanyang mga tuhod ay tumama sa magaspang na semento. Ang kanyang noo
ay dumikit sa malamig na bakal ng gate. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa rehas habang ang kanyang dibdib ay nayayanig sa tahimik na paghikbi. Ate Loring, please, sabihin mo sa akin kung nasaan siya. Kahit makita ko lang siya mula sa malayo. Kahit malaman ko lang na humihinga pa siya. Ang pakiusap ni Mateo ay tila isang hiling ng isang taong nasa impyerno na naghahangad ng isang patak ng tubig. Bumukas ang maliit na bintana ng karinderya at lumitaw ang galit na mukha ni Ate Loring. Wala kang karapatang hanapin siya, Mateo. Ang bawat luhang pumatak sa mga mata ni Clara ay isang sumpa na habang buhay mong dadalhin. Pinatay mo ang tiwala niya, pinatay mo ang anak ninyo. Kung ako sa'yo magpasalamat ka na lang na hindi ka niya ipinakulong dahil sa ginawa ninyo. Isang baso ng tubig ang isinaboy ni Ate Loring sa mukha ni Mateo, na tila ba nais nitong hugasan ang dumi ng kanyang pagkatao bago muling isara ang bintana nang may matinding pinalidad. Lumipas ang mga buwan at si Mateo ay naging isang anino na lamang sa loob ng malaking bahay. Hindi na siya natutulog sa kanilang kwarto. Sa halip, inilalatag niya ang isang manipis na banig sa mismong pwesto sa sahig ng kusina, kung saan madalas makitang natutulog si Clara noong ito ay pinapahirapan pa. Dito sa gitna ng dilim at lamig ng semento, pilit niyang dinarama ang huling init na iniwan ng asawa. Ang bawat pagpikit ng kanyang mga mata ay nagdadala ng imahe ng niniting na damit ng sanggol na may mantsa ng dugo. Naging mekanikal ang kanyang buhay. Nagtatrabaho siya sa umaga at naglalakbay sa gabi sa bawat terminal ng bus at mga kalapit na probinsya. Bitbit ang isang lumang litrato ni Clara na bahagyang lukot na dahil sa dalas ng paghaplos niya rito. Ang kanyang katawan ay bumagsak ang timbang, ang kanyang mga pisngi ay lumubog, at ang kislap ng kanyang mga mata ay tuluyan ng naglaho. Isang hapon, habang nakaupo siya sa isang maliit na terminal ng DAIP, isang delivery boy ang lumapit sa kanya upang humingi ng tubig. Napansin ng binatilyo ang litratong hawak ni Mateo. Parang nakita ko na ang babaeng ito, sir, doon sa isang farm sa may kabilang probinsya sa isang malawak na taniman ng mga bulaklak. Bihira siyang magsalita, pero hindi mo makakalimutan ang lungkot sa mga mata niya. Ang puso ni Mateo ay tila muling binigyan ng buhay isang marahas na pagkabog sa loob ng kanyang dibdib na nagpabilis sa kanyang daloy ng dugo. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Bit-bit ang kanyang maliit na bag at ang natitirang pag-asa, sumakay siya sa huling bus patungo sa direksyong itinuro ng binatilyo. Pagdating niya sa malayong bayan, pagkalipas ng ilang oras na biyahe, ang amoy ng sariwang lupa at halimuyak ng mga bulaklak ay sumalubong sa kanya sa ilalim ng dapit hapon. Sa gitna ng isang malawak na hardin na nababalot ng kulay rosas at puting mga talulot, nakita ni Mateo ang isang pamilyar na anino. Isang babaeng nakasuot ng malapad na sombrero, dahan-dahang yumuyuko upang haplusin ang mga halaman. Ang bawat galaw nito ay puno ng ingat, tila ba ang bawat bulaklak ay isang sagradong buhay na kanyang iniingatan. Napahinto si Mateo, ang kanyang hininga ay tila naglaho sa hangin. Natatakot siyang humakbang, natatakot na baka ang imaheng ito ay isa na namang panaginip na maglalaho sa kanyang paggising. Ang babae ay dahan-dahang lumingon patungo sa kanyang direksyon dahil sa paggalaw ng mga tuyong dahon sa paanan ni Mateo. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa gitna ng nag-aagaw na dilim at liwanag. Ang tanong na tanging ang hangin lamang ang nakakaalam. Sa pagharap ba nila sa isa't isa, ang mga sugat ba ng nakaraan ay sapat na upang maging pader na hinding-hindi na muling mabubuwag? Ang amoy ng basang lupa at ang malambot na halimuyak ng mga sariwang bulaklak ay sumalubong kay Mateo habang dahan-dahan siyang naglalakad patungo sa malawak na taniman. Ang bawat hakbang niya sa tuyong damuhan ay naglilikha ng isang mahinang tunog na tila ba nagnanais bumasag sa katahimikan ng dapit hapon.
Ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso ay tila isang tambol na nag-uunahan sa bilis nagdadala ng matinding kaba at pananabik na tila ba nagnanais kumawala sa kanyang dibdib. Matapos ang maraming buwan ng pagiging parang isang kaluluwang gala na walang patutunguhan sa wakas, ay narito na siya sa lugar kung saan maaaring magtapos ang kanyang paghahanap. Sa di kalayuan sa gitna ng mga hanay, ng mga namumukadkad na halaman, natagpuan ng kanyang mga mata ang figura na matagal na niyang hinahanap, gabi-gabi sa kanyang mga panaginip. Si Clara, ngunit hindi ito ang Clara na huli niyang nakitang duguan na kahandusay sa putikan at humihingi ng saklolo sa ilalim ng malupit na ulan. Mas malusog na ang kanyang pangangatawan. Ngayon ang kanyang balat ay tila muling binuhay ng sikat ng araw at ang kanyang mukha ay may suot na isang bagay na matagal nang hindi nakikita ni Mateo. Isang tunay, pamalayang ng ngiti. Narinig ni Mateo ang malambot at masayang tunog ng kanyang halakhak, isang tunog na tila isang pamilyar na musika na matagal nang hindi narinig ng kanyang mga tainga. Sa tabi ni Clara ay may isang matandang lalaki, si Mang Tomas, na may hawak na isang malaking basket ng mga bagong pitas na rosas. Ang kilos ng matanda ay puno ng pag-aalaga at labis na respeto habang iniaabot nito ang isang gunting sa pambungkal kay Clara. Ang tagpong yun na puno ng kapayapaan at simpleng kagalakan ay tila isang matalim na pako na bumaon sa puso ni Mateo. Doon niya napagtanto ang isang napakasakit na katotohanan. Sa loob ng 8 taon ng kanilang pagsasama, kailanman ay hindi niya naibigay kay Clara ang ganoong uri ng kalmado at masayang ngiti. Isang matinding kirot ng selos at pagsisisi ang gumapang sa kanyang buong pagkatao. Clara, ang tawag ni Mateo, ay isang basag at nanginginig na tinig na halos tangayin ng hangin ng dapit hapon. Humakbang siya pasulong, ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo at mga luhang nagbabadyang pumatak anumang sandali. Dahan-dahang lumingon si Clara dahil sa tunog ng kanyang boses. Sa isang iglap ang nangiti sa mga labi ng babae ay biglang naglaho, tila ba binura ng isang biglaang malamig na hangin. Ang mga mata ni Clara na kani-kanina lamang ay puno ng kislap ng buhay ay biglang naging blangko at walang anumang emosyon, walang galit, walang takot, tanging isang nakapanlalamig na kawalan ng pakialam. Automatikong umatras si Clara ng isang hakbang, hindi dahil sa takot na baka siya ay saktan muli ni Mateo, kundi dahil sa matinding pagtanggi na muling maramdaman ang presensya nito sa kanyang bagong mundo. Mabilis na nakaramdam ng tensyon si Mang Tomas. Agad siyang humakbang paitaas at humarang sa pagitan ni Mateo at Clara. Ang kanyang muka ay naging seryoso at handang magprotekta. Sandali lang, sino ka ba at anong kailangan mo sa kanya? Ang tanong ni Mang Tomas sa isang mahinahon ngunit matatag na tinig na nagpapakita ng awtoridad. Hindi pinansin ni Mateo ang matanda. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig lamang kay Clara. Nagmamakaawa na kilalanin siya, nagbabakasakali na may natitira pang kahit katiting na alaala ng kanilang pag-ibig sa gitna ng lahat ng pagkakamali. Ngunit tiningnan lamang siya ni Clara ng diretso sa mga mata. Ang kawalan ng anumang pagkilala sa mukha ng babae ay mas masakit pa kaysa sa sampal na ibinigay ni Mateo rito noon. Pagkatapos ng ilang segundo ng nakakabinging katahimikan, nagsalita si Clara sa isang kalmadong tono na tila ba nakikipag-usap lamang sa isang banyagang nagtatanong ng direksyon. Sino po sila? Ang tanong na yon ay tila isang matalim na yelo na dahan-dahang bumaon sa puso ni Mateo, nagagapas sa anumang hibla ng pag-asa na baon niya mula sa mahabang paglalakbay. Ang salitang sino ay mas masakit pa kaysa sa sampal na ibinigay niya rito noon, mas matalim kaysa sa anumang sigaw na binitiwan niya sa harap ng kanyang ina. Nakatitig si Mateo sa mga mata ni Clara, naghahanap ng kahit katiting na kislap ng galit, dahil ang galit ay nangangahulugan na may natitira pang pakiramdam. Ngunit wala siyang natagpuan, kundi isang malawak at payapang karagatan
ng kawalan ng pakialam. Dahan-dahang bumagsak ang mga tuhod ni Mateo sa maputik na lupa ng hardin. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakasubsob sa basang damuhan, hindi alintana ang dumi na kumakapit sa kanyang damit na dati ay laging malinis at maayos. Ang kanyang paghikbi ay hindi na mapigilan ng bawat pag-alon ng kanyang balikat, ay nagpapakita ng tindi ng dusa na kanyang dinadala sa loob ng maraming buwan. Clara, please, huwag mong sabihin, yan ka pa sinom. Ang pagsusumamo ni Mateo ay tila isang tuyong kalos sa hangin. Alam ko na ang lahat. Alam ko na ang ginawa ni nanay, ang mga pagsisinungaling niya, ang lahat ng pagtitiis mo habang wala ako. I'm so sorry, Clara. Patawarin mo ako sa pagiging bulag ko. Patawarin mo ako sa hindi pagprotekta sa'yo, sa hindi pagprotekta sa anak natin. Natigilan ang buong paligid. Ang sikat ng araw na unti-unting naglalaho sa abot-tanaw ay nagbibigay ng isang madilim na anino sa figura ni Clara. Nanatili siyang nakatayo nang matuwid tila isang estatwa ng marmol na hindi kayang tinagin ng anumang unos. Walang luhang pumatak mula sa kanyang mga mata, walang panginginig sa kanyang mga labi. Tiningnan niya si Mateo na parang isang banyagang pulubi na humihingi ng limos sa gilid ng kalsada. Ang babaeng humingi ng tulong sa iyo noong gabing iyon ay matagal na ring pumanaw. Mateo. Ang tinig ni Clara ay kalmado, walang bakas ng pait na lalong nagpadurog sa pagkatao ng lalaki. Pinatay mo siya sa bawat salitang binitiwan mo sa likod ng pintuan. Pinatay mo siya ng piliin mong maniwala sa kasinungalingan kaysa sa katotohanan ng asawa mo. Ang Clara na nakatayo sa harap mo ngayon ay hindi na ang babaeng naghintay sa iyo ng 8 taon. Iyon ay isang anino na lamang na naanod na ng ulan. Sinubukan ni Mateo na abutin ang laylayan ng duster ni Clara, ngunit bago pa man dumapo ang kanyang mga daliri, dahan-dahang umatras ang babae. Ang bawat salita ni Clara ay tila isang matapat na salamin na nagpapakita ng lahat ng kapintasan ni Mateo. Hindi ka lang nabigo bilang asawa, Mateo. Nabigo ka bilang tao. Pagpapatuloy ni Clara habang ang kanyang tingin ay nakatutok sa mga bulaklak sa paligid. You were supposed to be my home, but you were the one who set it on fire. Wala akong utang na loob sa iyo at wala ka na ring dapat bayaran sa akin dahil kinuha mo na ang lahat, pati ang pagkakataon na maging ina ako. Ang kapatawaran ay naibigay ko na sa sarili ko, hindi para sa iyo, kundi para makahinga na ako ng maluwag. Tumalikod si Clara at dahan-dahang naglakad patungo sa maliit na bahay sa loob ng farm. Ang bawat hakbang niya ay puno ng gaan at kapayapaan, malayo sa bigat na kanyang dinala noong siya ay nasa poder pa ng mga asawa. Hindi niya nilingon ang lalaking nakaluhod pa rin sa putikan. Hindi niya pinakinggan ang paulit-ulit na pagtawag ni Mateo sa kanyang pangalan na tila isang huling hiling ng isang taong nalulunod. Lumapit si Mang Tomas kay Mateo at hinawakan ang balikat nito hindi upang saktan, kundi upang iparamdam ang bigat ng katotohanan. I think it's better if you leave, iho. May mga sugat na kahit maghilom ayaw na nating hawakan pa dahil sa takot na muling bumukas ang sakit. Hayaan mo na siyang maging malaya. Ngunit tumangging lumisan si Mateo. Nang isara ni Mang Tomas ang malaking gate na gawa sa kawayan, nanatili si Mateo sa labas nakaupo sa gilid ng kalsada habang ang hamog ng gabi ay nagsisimulang bumalot sa paligid. Ang lamig na nanunuot sa kanyang balat ay hindi maihahambing sa lamig na nararamdaman niya sa loob ng kanyang puso. Tiningnan niya ang isang maliit na bintana sa itaas ng farm kung saan nagliliwanag ang isang mitya ng kandila. Hanggang kailan kaya tatagal ang paninindigan ni Mateo sa labas ng pader na siya mismo ang nagtayo at mayroon pa nga bang puwang ang isang pusong naging yelo na upang muling tumibok para sa lalaking dumurog dito. Ang bawat pagsikat ng araw sa bayang ito ay tila isang panibagong pagkakataon para kay Mateo na dumanas ng penitensya na siya rin naman ang may kusa. Malayo sa marangyang buhay na binalak niya noong nasa Italia pa siya, ngayon ay matatagpuan si Mateo
sa gitna ng ingay at amoy ng malansang palengke sa kanto ng bayan. Ang kanyang dating makinis na mga kamay ay nababalutan na ng kalyo at dumi, habang ang bawat mabigat na sako ng bigas na kanyang pinapasan ay nagiiwan ng mapulang marka sa kanyang balikat. Ang bawat paghakbang niya sa madulas na semento ng palengke ay isang pakikipagtuos sa bigat ng kanyang sariling pagsisisi. Kuya Mateo, dahan-dahan lang po sa pagbaba ng mga sako, baka mabugbog ang mga butil. Ang paalala ng isang tindero, habang ang tunog ng pagbagsak ng sako sa sahig ay naglilikha ng isang mapurol na pagyanig sa paligid. Tumango lamang si Mateo, ang kanyang hininga ay gipit at ang pawis ay tuloy-tuloy na dumadaloy mula sa kanyang noo patungo sa kanyang mga mata. Hindi niya iniinda ang pagod. Para sa kanya, ang bawat patak ng pawis at bawat kirot ng kanyang likod ay tila isang paraan upang hugasan ang lahat ng dumi ng kanyang nakaraan. Sapat na sa kanya na kumita ng sapat na barya upang mabili ang kanyang pang-araw-araw na pagkain at manatili sa bayang ito, malapit sa kaisa-isang tao na nais niyang protektahan kahit mula sa malayo. Pagsapit ng gabi, kapag ang buong bayan ay nababalot na ng katahimikan at ang mga ilaw sa kabahayan ay unti-unti nang naglalakad si Mateo patungo sa bakuran ng farm ni Mang Tomas. Maingat siyang kumikilos sa ilalim ng liwanag ng buwan, tila ba isang aninong nagnanais na huwag makalikha ng anumang ingay. Bit-bit ang ilang kagamitan, dahan-dahan niyang kinukumpuni ang mga bahagi ng bakod na nagsisimula ng mabulok o kaya ay itinatabas ang matatayog na damo sa gilid ng daanan upang hindi mahirapan si Clara sa kanyang paglalakad kinaumagahan. Ang bawat pagbaon ng pako sa kahoy at ang bawat pagtabas ng damo ay ginagawa niya ng may labis na ingat, tila ba ang bawat kilos niya ay isang panalangin para sa kaligtasan ng asawa. Napapansin ni Clara ang mga pagbabagong ito tuwing umaga. Kapag lumalabas siya upang tignan ang kanyang mga bulaklak, nakikita niya ang maayos na bakod at ang malinis na paligid na dati ay puno ng sukal. Alam niya kung sino ang gumagawa nito. Nararamdaman niya ang presensya ni Mateo sa dilim, ang tahimik na pagbabantay nito sa labas ng kanyang pader. Ngunit pinipili ni Clara ang manatiling tahimik. Ang bawat tulong na ibinibigay ni Mateo ay tinatanggap niya nang walang anumang pasasalamat, hindi dahil sa kawalan ng galang, kundi dahil ang kanyang puso ay tila isang lupang tigang na hindi pa handang tumanggap ng ulan. Pinagmamasdan niya ang malinis na bakuran, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling blangko. Tila ba ang lahat ng pagsisikap ng lalaki ay isang hanging dumaraan lamang. Minsan kapag ang sikat ng araw ay tila naggagapas sa init, nakikita ni Mateo si Clara na nagtatrabaho sa gitna ng hardin kasama si Mang Tomas. Mula sa malayo sa ilalim ng malaking puno ng mangga, nakatayo si Mateo habang ang kanyang puso ay pinipiga ng matinding selos. Nakikita niya ang pag-aalaga ni Mang Tomas, ang paraan ng pag-abot nito ng tubig kay Clara at ang payapang pag-uusap ng dalawa. Ngunit nilulunok ni Mateo ang pait sa kanyang lalamunan. Alam niya na wala na siyang karapatang magselos. Ang bawat pagkakataong nakikita niyang ligtas at maayos si Clara ay sapat na upang mapawi ang kirot sa kanyang dibdib, kahit na ang ibig sabihin nito ay ang pananatili niya sa dilim, habang ang asawa ay nasa liwanag ng iba. Isang gabi napansin ni Mateo ang mga butas-butas at kupas ng gloves ni Clara na naiwan sa ibabaw ng lamesa sa veranda. Kinaumagahan bago pa sumikat ang araw, palihim niyang inilapag ang isang bagong pares ng gloves na gawa sa matibay na tela, maingat na inilagay sa eksaktong pwesto kung saan kinuha ni Clara ang kanyang mga gamit. Nang makita ni Clara ang bagong gloves, saglit siyang napatigil. Hinaplos niya ang malambot na tela at sa isang maikling sandali, ang kanyang mga balikat ay bahagyang nayanig. Tila ba may isang emosyong nais kumawala, ngunit agad din niyang pinigil. Isinuot niya ang gloves ng walang imik at nagpatuloy sa kanyang pagtatrabaho, ngunit ang init ng tela sa kanyang kamay
ay tila isang paalala na hindi pa rin bumibitaw ang lalaking minsang dumurog sa kanya. Habang nagmamasid sa paligid ng farm sa gitna ng kadiliman, napansin ni Mateo ang ilang kahina-hinalang anino ng mga lalaki na umali-aligid sa dulo ng taniman. Ang mga ito ay hindi taga roon. Ang kanilang bawat kilos ay puno ng pagtatago at ang bawat bulong nila sa dilim ay nagbabadya ng isang balak na hindi maganda. Ang kaba sa dibdib ni Mateo ay tila isang mabilis na pagtibok ng orasan. Sino ang mga taong ito at ano ang kailangan nila sa tahimik na mundong ito ni Clara? Ngunit ang mas malaking sorpresa ay naghihintay sa kanya sa kanto ng palengke kinabukasan. Isang babaeng may madungis na mukha na kasuot ng punit-punit na damit at nanginginig ang mga kamay habang humihingi ng limos sa mga dumadaan. Ang buhok nito ay puti na at ang mga mata ay tila nawalan na ng katinuan. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, ang sako ng bigas na pasan ni Mateo ay tila biglang bumigat ng 10 beses. Ang babaeng dati ay puno ng kayabangan at manipulasyon. Ang babaeng naging mitya ng pagkawasak ng kanyang pamilya ay nakatayo sa kanyang harapan na tila isang buhay na bangkay. Si Nanay Rosa ay narito sa bayang ito at ang kanyang pagdating ay tila isang panibagong bagyo na nagbabadyang muling sumira sa kapayapaang pilit na binubuo ni Mateo. Ang pagtama ng sikat ng araw sa madungis na mukha ni Nanay Rosa ay naglantad sa bawat kulubot ng kanyang balat na tila mga bitak sa isang lupang tigang at walang buhay. Sa harap ni Mateo, ang babaeng dati ay puno ng mapanirang kapangyarihan ay nakatayo ngayon bilang isang anino ng kanyang dating sarili. Ang kanyang mga kamay, na dati ay mabilis humablot ng mga alahas, ay nanginginig habang nakalahad, umaasa ng kahit katiting na barya mula sa anak na kanyang ipinagkanulo. Ang amoy ng alikabok at kapabayaan ay bumabalot sa kanya isang malupit na paalala ng kinalabasan ng kanyang mga maling desisyon. Anak, Mateo, maawa ka sa akin. Ang tinig ni Nanay Rosa ay tila isang tuyong kalos sa hangin basag at puno ng desperasyon. Wala na tayong bahay, anak. Ibinenta ni Dante ang lahat habang wala ka. Ninakaw niya ang bawat sentimong iniwan mo at tumakas siya kasama ang mga kumpare niya sa sugal. Wala na akong matuluyan, Mateo. Gutom na ang nanay mo. Tinitigan siya ni Mateo ng may halong pait at matinding pagod. Ang bawat salita ng kanyang ina ay hindi na nakakapukaw ng awa, kundi ng isang malalim na pagnanasa na wakasan na ang lahat ng manipulasyong ito. Nanay, binigyan kita ng sapat na pagkakataon. Binigyan kita ng 8 taon ng aking buhay, ng aking dugo at pawis. Pero ang iginanti mo ay ang pagkawasak ng kaisa-isang pangarap na mayroon ako. Ang sagot ni Mateo ay kalmado, ngunit may talim na tila isang punyal. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, lumabas si Clara mula sa gate ng farm upang magdilig ng mga halaman sa bungad. Nang makita ni Nanay Rosa, ang manugang tila biglang bumalik ang kislap ng galit sa kanyang mga mata. Sa kabila ng kanyang kalagayan, ang ugali ng isang kontrabida ay hindi basta-basta naglalaho. Ikaw ang may kasalanan ng iyong lahat ng ito. Ang sigaw ni Nanay Rosa habang itinuturo ang nangangatog na daliri kay Clara. Kung hindi ka sana naging malas, kung hindi mo sana dinala ang kamalasan sa pamilya namin, hindi sana tayo magkakaganito. Mateo, tignan mo ang asawa mo, namumuhay ng masagana habang ang nanay mo ay namamatay sa gutom. Nakikita mo ba kung gaano siya kawalang puso? Susugod sana ang matanda patungo kay Clara upang sabunutan ito, ngunit bago pa man siya makalapit, mabilis na humarang si Mateo sa gitna. Tumayo si Mateo na tila isang matayog na pader sa pagitan ng nakaraan at ng hinaharap. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit hindi para kay Clara, kundi para sa babaeng patuloy na gumagamit ng utang na loob upang makapanakit. Huwag mong susubukang hawakan si Clara, nanay.
kahit ang dulo ng kanyang duster ay huwag mong lalapitan. Ang boses ni Mateo ay tila isang dagundong na nagpatahimik sa buong paligid. Ang tanging malas sa buhay ko ay ang pagpayag ko na lasunin mo ang isipan ko laban sa kanya. Pinrotektahan kita noon kahit na mali ka. Pero ngayon, tapos na ang tungkulin ko sa iyo bilang isang bulag na anak. Dahan-dahan kinuha ni Mateo ang kanyang pitaka at kumuha ng ilang pirasong papel na pera, sapat lamang para sa pamasahe sa bus at ilang araw na pagkain. Inabot niya ito sa kanyang ina nang hindi tumitingin sa mga mata nito. Ang bawat pagpisil niya sa pera ay tila isang pagbitaw sa huling sinulid na nag-uugnay sa kanila. Ito ang huling ibibigay ko sa iyo. Gamitin mo ito para bumalik sa probinsya sa mga kamag-anak natin doon. Huwag na huwag ka na muling babalik dito. Huwag mo na kaming hahanapin. Sa araw na ito, pinuputol ko na ang tanikala ng utang na loob na ginamit mo para sakalin ako. Malaya na ako, nanay. At malaya na rin si Clara sa'yo. Ang bawat salita ni Mateo ay puno ng pinalidad. Umiyak ng malakas si Nanay Rosa, isang iyak na hindi na para sa pagsisisi, kundi dahil sa pagkatalo. Ang tunog ng kanyang paghikbi ay tila isang malungkot na awit ng isang taong nawalan ng lahat dahil sa sariling kasakiman. Tiningnan niya ang kanyang anak umaasa ng kahit katiting na lambot, ngunit tanging ang likod ni Mateo ang kanyang nakita habang inaalalayan nito si Clara pabalik sa loob ng farm. Ang matanda ay walang nagawa kundi pulutin ang pera sa semento at dahan-dahang maglakad palayo. Ang kanyang mga hakbang ay tila pagkalos ng tuyong dahon sa kalsada hanggang sa tuluyan na siyang maglaho sa kanto ng bayan. Naiwan sina Mateo at Clara sa tapat ng gate. Ang katahimikan sa pagitan nila ay tila isang malalim na telon na naghihiwalay sa dalawang pusong sugatan. Tiningnan ni Mateo si Clara, ang kanyang mga mata ay humihingi ng tawad sa muling pagpapakita ng kanyang ina. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, napansin ni Mateo ang isang kakaibang liwanag mula sa dilim sa dulo ng kalsada, isang mitya ng posporo na sinindihan ng mga kahina-hinalang lalaki na kanina pa nakamasid. Ang nakasusulasok na amoy ng gasolina ay nagsisimulang sumama sa hangin at ang kaba sa dibdib ni Mateo ay tila isang babala ng isang malaking panganib na hindi pa tapos. Ang pagputol ba sa nakaraan ay sapat na upang protektahan ang kanilang kinabukasan o may mas malaki pang apoy na nagbabadyang tumupok sa lahat ng kanilang pinaghirapan? Ang nakasusulasok na amoy ng gasolina ay mabilis na hinaluan ng init na tila nanggagaling sa kailaliman ng lupa. Sa isang iglap ang kadiliman ng gabi ay binalot ng isang nakapaninimdim na liwanag na kulay kahel at pula, habang ang mga dila ng apoy ay dahan-dahang gumagapang mula sa tuyong damuhan patungo sa bodega ng mga espesyal na bulaklak ni Clara. Ang bawat pagdaiti ng apoy sa tuyong kahoy ay naglilikha ng matatalas na tunog ng pagkabali at pagkapira-piraso ng mga materyales, isang marahas na paglamon ng apoy sa lahat ng madadaanan nito. Ang mga buto ng bulaklak. Ang sigaw ni Clara ay puno ng desperasyon na tila ba ang kanyang sariling buhay ang unti-unting tinutupok. Tumakbo siya patungo sa nasusunog na gusali. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot at ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa pagnanais na pumasok sa loob. Doon sa loob ng bodegang yon, nakatago ang mga espesyal na buto ng bulaklak na itinanim niya sa bawat buwan ng kanyang pag-iisa, mga bulaklak na itinuturing niyang alaala ng anak na hindi niya nasilayan. Para kay Clara ang mga buto na yon ay hindi lamang halaman, iyon ang huling bakas ng kanyang pagiging ina na hindi kailanman mabubura. Bago pa man makalapit si Clara, sa naglalagablab na pintuan isang matatag at mabilis na kamay ang humawak sa kanyang balikat. Si Mateo. Ang muka ng lalaki ay nababakas ng matinding determinasyon, ang kanyang mga mata
ay sumasalamin sa apoy na nasa harapan nila. Nang makita ni Mateo ang tindi ng pighati sa mukha ng asawa, tila ba ang lahat ng takot sa kanyang katawan ay biglang naglaho. Wala siyang ibang inisip kundi ang iligtas ang kaisa-isang bagay na nagbibigay ng kapayapaan sa pusong dinurog niya. Clara, dito ka lang, huwag kang papasok. Ang utos ni Mateo ay puno ng awtoridad at pag-aalaga. Bago pa man makasagot si Clara, mabilis na kinuha ni Mateo ang isang balde ng tubig, ibinuhos ito sa kanyang sariling katawan at walang pag-aalinlangang sumugod sa gitna ng makapal na usok at naglalagablab na mga poste ng kahoy. Mateo? Huwag Mateo, bumalik ka rito. Ang boses ni Clara ay pumailan lang sa gitna ng ingay ng sunog. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon ng pananahimik at panlalamig, binigkas ni Clara ang pangalan ng asawa nang may matinding takot at pag-aalala. Ang pader ng yelo na binuo niya sa loob ng kanyang puso ay tila nagsisimula nang mabitak sa harap ng matinding init ng sakripisyo ng lalaki. Ang kanyang hininga ay naging gipit ang bawat segundo ng pagkawala ni Mateo. Sa loob ng bodega ay tila isang taon ng paghihirap. Sa loob ang hangin ay puno ng itim na usok na humahadlang sa paningin at humahapdi sa mga mata. Ang bawat hininga ni Mateo ay may kasamang init na tila naggagapas sa kanyang lalamunan. Nakita niya ang kahon ng mga buto sa dulo ng silid malapit sa isang bumabagsak na bahagi ng bubong. Gamit ang kanyang natitirang lakas, gumapang siya sa mainit na sahig. Hindi iniinda ang mga mapulang marka ng paso na nagsisimulang lumitaw sa kanyang mga braso at likod. Niyakap niya ang kahon sa kanyang dibdib, pinoprotektahan ito, gamit ang kanyang sariling katawan na tila ba ito ay isang sanggol na natutulog. Nang gumuho ang isang bahagi ng kisame, ang bigat ng mga nasusunog na kahoy ay tumama sa balikat ni Mateo, ngunit hindi siya bumitaw. Sa gitna ng hirap, tanging ang mukha ni Clara ang kanyang iniisip, ang ngiti nito na nais niyang muling makita. Dahan-dahang lumabas si Mateo, mula sa makapal na usok ang kanyang damit ay puno ng uling at ang kanyang balat ay may mga sugat na dulot ng matinding init. Ang bawat hakbang niya ay nanginginig. Tila ba ang kanyang mga binti ay bibigay na anumang sandali. Nang makita niya si Clara na naghihintay sa labas, pilit na ngumiti si Mateo sa kabila ng hapdi ng kanyang mukha. Ipinakita niya ang kahon na walang kahit isang galos. Nailigtas ko. Nailigtas ko sila, Clara. Ang mga alaala ng anak natin. Ligtas na yang pabulong na sabi ni Mateo bago tuluyang bumagsak ang kanyang mga tuhod sa lupa. Ang kahon ay dahan-dahang dumausdos mula sa kanyang mga kamay patungo sa paanan ni Clara. Mabilis na lumapit si Clara at niluhuran ng dugo ang asawa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahaplos ang mukha ni Mateo na puno ng uling at pawis. Sa gitna ng kaguluhanan ng mga bumbero at mga taong tumutulong sa paligid ang buong mundo ni Clara ay tila huminto. Ang matagal na niyang pinipigil na mga luha ay tuloy-tuloy na pumatak hindi dahil sa galit, kundi dahil sa isang emosyong matagal na niyang kinalimutan ang pag-asa. Isang mainit na luha ang pumatak sa isa sa mga sugat ni Mateo sa kanyang kamay, isang patak na tila nagdadala ng kapayapaan sa gitna ng sakit. Hawak ni Clara ang nanginginig na kamay ni Mateo habang hinihintay ang ambulansya ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit na tila ba ayaw na niyang bitawan ang lalaking handang mamatay para lamang sa isang piraso ng kanyang kaligayahan. Sa gitna ng amoy ng abo at ng naglalahong apoy, isang tanong ang nananatili sa hangin. Sapat na ba ang sakripisyong ito upang muling buuin ang isang pamilyang winasak ng nakaraan? O ang mga sugat ba ni Mateo ay magiging simula lamang ng isang mas masakit na pamamaalam? Ang kaputian ng mga dingding sa loob ng ospital ay tila isang malawak na disyerto na walang hangganan, nababalot ng matapang na alingasaw ng gamot at kalinisan na nagagapas sa pandama. Sa gitna ng katahimikang ito, ang ritmo ng makinang nagbabantay
Sa bawat tibok ng puso ni Mateo ay tanging sumasaliw sa hangin, isang paalala na ang buhay ay nananatiling nakakapit sa isang manipis na sinulid. Nakahiga si Mateo na nababalot ng mga puting benda ang kanyang mga braso at dibdib. Ang bawat hininga niya ay may kasamang hapdi na tila ba ang apoy noong nakaraang gabi ay nananatiling naglalagablab sa loob ng kanyang mga baga. Bumukas ang pinto nang walang anumang ingay at pumasok si Clara, bit-bit ang isang supot ng mga sariwang prutas. Ang kanyang bawat hakbang sa makintab na sahig ay dahan-dahan, tila ba natatakot na mabulabog ang anumang kapayapaang namamayani sa silid. Lumapit siya sa gilid ng kama at naupo sa isang bakanting silya. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa mga sugat ni Mateo na dulot ng pagsagip sa kanyang mga pangarap. Mayroon pa ring distansya sa pagitan nila, isang hindi nakikitang pader na binuo ng maraming taon ng pasakit, ngunit ang talim ng galit sa mga mata ni Clara ay napalitan na ng isang malalim na pag-unawa. Nagmulat si Mateo ng kanyang mga mata at nang makita ang asawa, isang tipid na ngiti ang sumilay sa kanyang maputlang labi. Clara, salamat at dumating ka. I didn't expect na bibisitahin mo pa ako after everything. Ang pabulong na sabi ni Mateo, ang kanyang boses ay tila isang tuyong kalos na nagpapakita ng labis na panghihina. You saved the seeds, Mateo. Iniligtas mo ang kaisa-isang bagay na nagdurugtong sa akin sa anak natin. I had to come. Ang sagot ni Clara habang dahan-dahang kinukuha ang isang kahel mula sa supot. Ang kanyang mga daliri ay maingat na nagbabalat sa prutas. Ang bawat pagpitas sa balat nito ay naglalabas ng isang sariwang samyo na panandaliang tumalo sa amoy ng ospital. Ang bawat kilos ni Clara ay puno ng pag-aalaga, ngunit naroon pa rin ang banayad na panginginig ng kanyang mga kamay na nagpapakita na ang sugat sa kanyang puso ay hindi pa lubos na naghihilom. Tumingin si Mateo sa asawa nang may pagsisisi na tila ba ang kanyang buong pagkatao ay nakaluhod sa harap nito. I know, Clara, hindi sapat ang masunog ako sa apoy para mabura ang lahat ng ginawa ko. Patawarin mo ako hindi dahil gusto kong bumalik tayo sa dati, kundi dahil gusto kong maging malaya ka na mula sa bigat na idinulot ko sa'yo. You don't have to carry the anger anymore. I'm accepting my punishment and I'm letting you go. Napatigil ang kamay ni Clara sa pagbabalat. Tumingala siya at tinitigan si Mateo ng diretso sa mga mata. Sa loob ng mahabang sandali, tanging ang tunog ng pag-agos ng likido sa swero ang maririnig. Pinapatawad na kita, Mateo. Matagal na. Noong gabing nailigtas mo ang mga buto na yon, doon ko napagtanto na meron ka pa ring puso. But please understand, ang pagpapatawad ay hindi laging nangangahulugan ng pagbabalikan. Ang basag na porselana, kahit buuin mo muli, ay mayroon pa ring mga bitak na hindi kailanman mabubura. Ang mga salita ni Clara ay tila isang malamig na tubig na nagpalamig sa natitirang lagnat ni Mateo. Masakit ang katotohanan, ngunit ito ang kapayapaang kailangan nilang dalawa. Ngumiti si Mateo ng may kalungkutan, ngunit may kasamang pagtanggap. I understand, Clara. I respect that. Sapat na sa akin na alam kong hindi ka nagalit. Gagawa ako ng paraan para makabawi hindi bilang asawa mo, kundi bilang isang taong nagnanais na makitang masaya ka. Ibinigay ni Clara ang nabalatang kahel kay Mateo, isang tahimik na kasunduan ng dalawang pusong nagnanais na maghilom ng magkahiwalay. Ang simpleng pag-abot ng prutas at ang panandaliang pagkadaiti ng kanilang mga daliri ay nagpadaloy ng isang kakaibang init, isang uri ng kilig na hindi nanggagaling sa pagsinta, kundi sa paggalang sa bagong simula ng bawat isa. Lumipas ang ilang araw at dumating ang panahon ng paglabas ni Mateo sa ospital. Sa huling gabi niya sa silid, sumulat siya ng isang liham para kay Clara. Ang bawat salita sa papel ay basang-basa ng kanyang katapatan, isang pangako na lalayo siya upang bigyan ng puwang ang asawa
na mahanap ang sarili nito nang walang anino noong nakaraan. Nang sumikat ang araw at ang unang liwanag ay tumama sa bintana, wala na si Mateo sa kanyang kama. Ang tanging naiwan na lamang ay ang maayos na pagkakaligpit ng mga kumot at ang puting sobre sa ibabaw ng side table. Bit-bit ang kanyang maliit na bag at ang nanginginig pang katawan dahan-dahang lumakad si Mateo palabas ng ospital habang ang hangin ng madaling araw ay humahaplos sa kanyang mukha. Saan nga ba patungo ang isang lalaking nahanap ang kanyang kaluluwa sa gitna ng apoy at sapat ba ang layo na kanyang lalakbayin upang tuluyang mapatahimik ang mga multo ng kanyang mga pagkakamali? Ang puting sobre na iniwan ni Mateo sa ibabaw ng side table ay tila isang huling hiling na naghihintay na pakinggan. Dahan-dahang kinuha ni Clara ang papel, ang kanyang mga daliri ay bahagyang nanginginig. Habang nararamdaman ang gaspang ng sulat na tila ba may dala itong bahagi ng kaluluwa ng lalaki. Sa loob ng liham, hindi humihingi si Mateo ng pagkakataong magkabalikan. Sa halip binuo niya ang bawat pangungusap upang iparamdam ang kanyang pasasalamat at ang kanyang pangako na magiging isang mas mabuting tao malayo sa anino ng kanyang mga pagkakamali. Habang binabasa ni Clara ang bawat salitang basang-basa ng katapatan, ang mga luhang matagal na niyang pinipigil ay dahan-dahang pumatak sa papel, nag-iiwan ng mga bilog na marka na tila ba naghuhugas sa natitirang pait ng kanyang gunita. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Clara ang isang uri ng kagaanan na matagal na niyang ipinagkait sa kanyang sarili, ang kagalakan ng tuluyang pagpapakawala. Isang taon ang mabilis na lumipas na tila ba ang panahon ay nakikipagtulungan sa kanilang paghihilom. Bumalik si Mateo sa kanilang lumang bayan, hindi upang muling angkinin ang anumang bagay, kundi upang magsimulang muli sa gitna ng kapayakan. Namumuhay siya ng marangal sa isang maliit na dampa, malayo sa dating kayabangan at luho. Ang bawat sentimo na kanyang kinikita mula sa pagkakarpintero ay ibinabahagi niya sa isang lokal na ampunan, isang tahimik na paraan ng pag-aalaga sa mga batang nangangailangan bilang pag-alaala sa anak na hindi niya nagawang protektahan. Ang kanyang mukha ay mas malalim na, ang mga linya ang kanyang balat ay masunog na ng sikat ng araw, ngunit ang kanyang mga mata ay mayroon ng kislap ng tunay na kapayapaan. Isang mainit na hapon, habang abala si Mateo sa pag-aayos ng bubong ng isang maliit na bahay, isang pamilyar na tinig ang bumasag sa katahimikan ng paligid. Ang tunog ng kanyang pangalan na binigkas sa isang paraang puno ng lambing at kapanatagan ay nagpatigil sa kanyang bawat kilos. Dahan-dahan siyang lumingon, ang kanyang hininga ay tila tumigil nang makita ang isang babaeng nakatayo sa ilalim ng puno ng nara. Si Clara. Nakasuot siya ng isang simpleng bestidong puti, ang kanyang buhok ay hinahalikan ng hangin at sa kanyang mga kamay ay yakap-yakap niya ang isang paso ng bulaklak. Ang bulaklak na yon ay may matitingkad na talulot, ang mismong uri ng halaman na iniligtas ni Mateo mula sa apoy. Mateo. Ang muling pagtawag ni Clara ay may kasamang isang tunay na ngiti, ang uri ng namangiti, na tila isang pagsikat ng araw matapos ang isang mahabang gabi ng bagyo. Lumapit siya ng dahan-dahan, ang bawat hakbang niya ay puno ng katiyakan at kawalan ng takot. Ipinangako ko sa sarili ko na kapag namukadkad na ang mga butong iniligtas mo, dadalhin ko ang isa sa'yo bilang tanda ng bagong buhay. Bumaba si Mateo mula sa bubong, ang kanyang mga binti ay tila nanginginig sa matinding pagkabigla at kagalakan. Tumayo siya sa harap ni Clara, hindi na bilang isang asawang puno ng kasalanan, kundi bilang isang lalaking natuto ng magmahal ng may respeto. Ang bawat pagtibok ng kanyang puso ay tila isang mabilis na tambol na nagdiriwang sa presensya ng babaeng akala niya ay nawala na sa kanya habang buhay. Clara, hindi ko alam kung anong sasabihin ko.
Maraming salamat sa pagdating. Inilapag ni Clara ang paso sa ibabaw ng isang lumang lamesang kahoy at tumingin ng diretso sa mga mata ni Mateo. Ang talim at lamig na dati ay naroon ay tuluyan ng natunaw. Hi, ako nga pala si Clara. Ang pagpapakilala niya ay tila isang biro, ngunit puno ng malalim na kahulugan, isang pagbubura sa lahat ng masakit na nakaraan. Pwede ba tayong maging magkaibigan muli? Pwede bang magsimula tayo sa isang malinis na pahina? Hindi na napigilan ni Mateo ang pag-agos ng kanyang mga luha ng pasasalamat at labis na kaligayahan. Inabot niya ang kanyang nanginginig na kamay patungo kay Clara at sa unang pagkakataon, ang kanilang mga palad ay nagtagpo sa isang mahigpit at tapat na kamayan. Ang init ng balat ng bawat isa at ang marahang pagpisil ng kanilang mga daliri ay nagpadaloy ng isang damdaming higit pa sa kilig. Ito ay ang matamis na pangako ng isang pangalawang pagkakataon. Sabay nilang tiningnan ang namumukadkad na bulaklak sa paso. Ang bawat talulot nito ay sumasalamin sa kanilang sariling paglalakbay mula sa abo patungo sa liwanag. Sa gitna ng payapang hapon, ang pinto ng kanilang bagong simula ay dahan-dahang bumukas, dala ang pangako na ang bawat sugat kapag inalagaan ng tunay na pag-ibig ay may kakayahang magbunga ng pinakamagandang kinabukasan. 3 taon ang mabilis na dumaan na tila ba ang panahon ay isang mahusay na manghahabi, dahan-dahang binubuo ang mga punit-punit na bahagi ng kanilang buhay upang maging isang magandang obra. Ang farm na dati ay nabalot ng usok at abo ay isa na ngayong luntiang paraiso, punong-puno ng mga namumukadkad na bulaklak na ang bawat talulot ay tila may dalang kwento ng pag-asa. Sa gitna ng harding ito, nakatayo ang isang maliit na bahay na may puting bakod, isang tahanang binuo hindi sa luho, kundi sa pundasyon ng katapatan at paggalang. Dahan-dahang lumabas si Clara sa veranda, bitbit ang 2 tasa ng mainit na kape na naglalabas ng masarap na samyo sa gitna ng malamig na hangin ng madaling araw. Ang kanyang mga mata ay wala na ang bakas ng dilim at pait. Sa halip ang mga ito ay nagniningning na sa kagalakan. Nakita niya si Mateo sa di kalayuan, maingat na dinidiligan ang mga halaman. Ang bawat galaw ni Mateo ay puno ng lambing, tila ba ang bawat dahon ay isang mahalagang bahagi ng kanyang pagkatao. Nang mapansin ni Mateo ang asawa, mabilis siyang lumapit at sinalubong ito ng isang mahigpit ngunit banayad na yakap. Ang init ng katawan ng bawat isa at ang marahang pagdaiti ng kanilang mga balat ay nagpadaloy ng isang damdaming higit pa sa pagsinta. Ito ay ang kapanatagan ng 2 kaluluwang nahanap na ang kanilang kapayapaan. Coffee, Mateo, ang sabi ni Clara nang may malambing na tinig habang iniaabot ang tasa. Thank you, mahal. Napakasarap talagang gumising kapag ganito ang tanawin ko araw-araw. Ang sagot ni Mateo bago dahan-dahang humalik sa noo ni Clara. Ang simpleng kilos na ito, na dati ay tila isang imposibleng pangarap, ay naging bahagi na ng kanilang pang-araw-araw na himala. Matapos ang kanilang kape, naglakad ang mag-asawa patungo sa isang maliit at malinis na bahagi sa dulo ng farm. Doon ay nakatayo ang isang maliit na marker na gawa sa puting marmol na papaligiran ng mga paboritong bulaklak ni Clara. Ito ang kanilang altar para sa anak na hindi nila nasilayan ang munting buhay na naging mitya ng kanilang pagbabago. Dahan-dahang inilapag ni Clara ang isang maliit na niniting na damit sa ibabaw ng marmol habang si Mateo ay lumuhod at hinaplos ang pangalang nakaukit doon. Wala na ang hagulgol ng pighati. Ang tanging maririnig ay ang bulong ng hangin at ang huni ng mga ibon sa paligid. Mahal na kapagpatawad na ako ng buo, ang pabulong na sabi ni Clara habang nakasandal ang kanyang ulo sa balikat ni Mateo. Hindi dahil kailangan kita, kundi dahil natutunan kong mahalin muli ang sarili ko at sa pagmamahal na iyon nahanap ko ang puwang para sa iyo.
Nahanap na rin ni Mateo ang kapayapaan pagdating sa kanyang pamilya. Kahit na malalim ang sugat na iniwan ni Nanay Rosa, pinili ni Mateo ang maging marangal. Pinapadalhan niya ang kanyang ina ng sapat na pera para sa pagkain at gamot sa malayong probinsya, ngunit mahigpit niyang pinananatili ang hangganan ng kanilang komunikasyon. Ito ang kanyang paraan ng pagprotekta sa kapayapaan ng kanilang tahanan, isang pagpapakita ng pagmamahal na may kasamang matalinong pagpapasya. Si Dante naman ay tuluyan ng naglaho isang anino ng nakaraan na hindi na muling nakatapak sa kanilang pintuan. Ang aral na iniwan ng kanilang paglalakbay ay tila isang gintong mitya na nagbibigay ng liwanag sa madilim na silid. Napagtanto nila na ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa haba ng paghihintay o sa dami ng sakripisyo, kundi sa kakayahang aminin ang pagkakamali at ang lakas ng loob na magbago. Ang pamilya ay hindi lamang tungkol sa dugo. Ito ay tungkol sa pagiging kanlungan sa gitna ng unos at ang pagiging tapat sa bawat pangako. Habang naglalakad pabalik sa bahay, hinawakan ni Mateo ang kamay ni Clara at itinaas ito upang hagkan ang peklat na naiwan ng sunog. Para sa kanya, ang bawat bakas ng sugat sa kanilang katawan at puso ay tila isang sining ng kintsugi, ang pagbubuo sa mga basag na piraso, gamit ang ginto na nagreresulta sa isang bagay na mas matibay at mas maganda kaysa sa orihinal. Ang sikat ng araw ay unti-unting bumabalot sa kanila, nagbibigay ng isang ginintuang liwanag sa kanilang pagsasama. Sa gitna ng mundong puno ng kompetisyon at ingay na hanap ni Mateo at Clara, ang pinakamahalagang kayamanan ng isang pag-ibig na dumaan sa apoy na lunod sa ulan, ngunit muling bumangon ng mas matatag, mas malalim at habang buhay na payapa.